Ay, sige nga. Anong pinag-aralan natin last time? Ha? Anong experiments yun? Ha? Letter? Larmor. So, basically, tungkol saan yung experiment na yun? Ha? In general, yun ay interaction ng spin with the magnetic field. Okay? Of course, yung example na binigay doon is an electron spin. But yung spin na yon, tulad ng pinag-usapan natin before, does not necessarily have to come from an electron. Okay? And remember that each particle has its own spin, and that spin can interact with the magnetic field in the same way as described dun sa videos na pinanood ninyo. It just turns out na tawag dito dun sa Stern-Gerlach experiment na dalawa yung magiging beams dahil dalawa yung possible states, okay, na nag-occur. Pero if it were another type of particle, then iba yung magiging number of beams. Okay? So yun yung lesson last time. Today, ang i-discuss natin is interaction between spins, interaction of spins between two particles. For example, electron with a spin and another electron with a certain spin. Paano nag-interact yung kanilang spin sa isa't isa? So essentially, yung interaction between those spins is a vector addition of yung kanilang angular momentum. So lahat ng mga, in general, lahat ng mga angular momenta na ito ay mag-a-add up lang sa isa't isa. So meron kayong orbital angular momentum, which is yung letter L, di ba? Capital L. Spin angular momentum, which is capital S. And when these two spins interact with each other, you just add yung spins na to like vectors. Okay, so you consider both yung magnitude nila and direction. Okay, of course, sa quantum physics, yung magnitude and direction is not the same as magnitude and direction sa vectors na natutunan niyo sa 101. Okay? Iba yung magnitude dito at saka iba yung direction. Okay? Now, if there were two particles which have, each of them have spins, mag-interact din yung particles na sa isa't isa. So mag-add up yung kanilang spins. Okay? So yun yung discussion natin ngayong araw. Paano nag-add up yung mga spins and paano natin iintindihin in general kung anong tawag dito? Kung paano nag-interact yung any particle, not just yung electron tsaka electron. So let's begin with something that we already know. So recall, okay, na ang S squared when it acts upon yung spin at saka yung M, okay, will give us an eigenvalue of h bar squared, S times S plus 1, and then S M. Okay, yung Z component ng spin, when it acts on the ket vector SM, will give us HM and then SM. And then yung creation tsaka annihilation of spin, angular momenta, okay, will give us H bar times square root of S times S plus 1 minus M times M plus or minus 1. Okay, na eigenvalue. And then yung eigenvector is S and then M plus or minus 1. Okay, yung plus of course it signifies na ito ay creation operator, so it raises yung M na quantum number by one step, and then yung minus decreases or annihilates yung
and lowers yung spin state by 1. Okay? Naintindihan niyo naman yung ket na SM, no? Okay, so if for an electron, okay, you only have 2 states for SM. Diba? SM. So ano yung mga states na yun? Ano bang spin ng electron? Anong spin ng electron? Lo. Kung ngayon pala tayo nag-exam, wala na kayo. Anong spin ng electron? 1/2. Okay, di ba? Ano yung highest state ng spin angular momentum ng electron? 1/2 din, di ba? And then spin 1/2 and then yung lowest state ay negative 1/2. So ang tawag natin dito ay spin up. Ang tawag natin dito ang spin down. Now, marami pang ibang notations na ginagamit. Okay, in some cases, hindi pala siya ginagamit as that. Combination na pala siya. Okay. In some cases, ang ginagamit na notation is yung arrow up na notation for spin up, okay, which is obvious naman, di ba? And for spin down, yung arrow down na notation. Okay? Now, if you have 2 electrons, okay, that each of them have their own spins, paano nag-interact yung electrons na yun? Ang mangyayari is, so, hindi ganun yung mangyayari. 2 electrons, okay, each having their own spins. Okay, ang mangyayari is mag-add up lang yung kanilang spin angular momenta. So yung total angular momenta, okay, ng mga electrons na yan is equal to the angular momentum of the first electron plus the angular momentum of the second electron. Okay? Note na naglagay tayo ng superscript na parenthesis 1 for the first electron, for electron 1, and superscript na parenthesis 2 for electron 2. Magiging significant yan mamaya when we perform operations on the tawag dito on the ket states. Okay, so ano-ano ang mga possible configurations nung electrons na to? Remember na bawat electron ay pwedeng magkaroon ng spin up tsaka spin down na state. So yung electron 1 will have spin up and spin down. Then yung electron 2 will also have spin up and spin down. So yung possible states, okay, as a result of the interaction of these spins are dalawang spin up, isang spin up, spin down, isang spin down, spin up, at saka dalawang spin down. Okay? So yun yung mga possible na states. Okay. Now, when we apply an operator to these two states, okay, yung operator na yon ay mag-a-act lang dun sa corresponding niya na state. So, ang ibig sabihin is this. So, for example, if you want to know yung z component ng S, ng spin state, okay, on these two states, ito yung dalawang states, chi1 at chi2. Okay? Mangyayari is, di ba, ang total na z component is just the sum of the z components of the individual states. So ito yung z component ng unang electron at ito yung z component ng pangalawang electron, and they act on chi1 and chi2.
So SZ super 1 plus acting on chi1, chi2 plus SZ super 2, chi1, chi2. Ngayon, yung SZX1, SZ1 will only act on state on the eigen vector chi1, eigen function na chi1. Pero yung S2 will only act on the eigen vector na chi2. Okay, so in other words, SZ1 will act only in chi1, yung chi2 ay unaffected dun sa first term, and then yung sa second term, we have chi1, and then we have SZ2 acting only on chi2. Okay, so yung z component acting on an eigenvector will give us what eigenvalue? Z component acting on a state will give us anong eigenvalue? H bar m, right? Pero remember, magdedepend yan sa kung aling electron ang pinag-usapan. So, dun sa first term, yung z component ay nag-act only on the first state. So, ito ngayon will be M1 H bar chi1. Okay? And then chi2. And then yung pangalawa is just chi1 and then M2 H bar chi2. So yung total na eigenvalue ngayon will be M1 plus M2 H bar and then chi1 chi2. Okay, so merong total okay, na ano rin na M na tawag dito quantum number. Okay. So if yung isang state ay may spin na 1/2, yung isang electron ay may spin na 1/2, at yung pangalawang electron ay may spin na 1/2, yung total spin niya ngayon is 1/2 plus 1, half, which is 1. Right? Right? So the total spin, okay, as a result of the interaction of these two states ay 1. Which means na yung total na M, which means na yung M dapat, okay, will be from -1, 0, tsaka 1. So ito yung S na total, and then ito yung M na total. Okay? Now, ilang states yan? Ilang states yan lahat-lahat nung nag-interact na sila sa isa't isa? Ha? Ilan? Hindi, yan lang yung kulay blue lang. Siyempre, di ba pag sinusulat niyo yan, the 1, yung highest state is 1, ket. And then 1, and then yung susunod na state is 0. And then 1, and then yung pinakamababang state is -1. Di ba kasi yung M is from -1, 0, tsaka 1 lang. Right? So tatlong states, di ba?
Hindi ka sure. O, kasi sinulat mo sa notes mo na 4 eh. Okay? And kanina sinabi natin, 4 na states yung ina-expect natin. Ito, 4 na states. So, ibig sabihin, merong may mali. Diba? 4 ba talaga na states? Or, anong tawag dito? 3 lang. Okay? So, paano natin i-resolve yung issue na yan? Okay. Siyempre, alam naman natin, di ba? Pinag-usapan na natin before na if you have a state S, yung M niya will start from negative S plus 1, and so on and so forth, hanggang sa 0, tapos 1, 2, 3, tapos S minus 1 hanggang sa S. Okay, ganun siya dapat. Okay, pero in this case, hindi ganun yung nangyari. We are expecting na actually 4 states, pero nakakuha lang tayo ng 3 state vectors. So, yun yung dilemma natin ngayon. So, paano natin anong gagawin natin dito ngayon? Okay, ang gagawin natin is, let's apply, okay, to resolve this dilemma, i-apply natin yung annihilation, tawag dito, operator dun sa double na spin-up state. Okay. So, annihilation operator operating on ano ba? Okay, sige. Susundan ko na lang yung notation sa book, pero kasi ayoko kayong masyadong lituhin. Okay, so double na spin-up state. Alam ko na switch siya between Chi1, di ba? Pero I hope na nasusundan niyo yung mga yung mga nangyayari. Okay? Okay. And again, yung annihilation operator will have 2 terms. Okay? The annihilation ng spin 1, ng electron 1, and then annihilation ng spin 2, ng electron 2. Okay, operating on both spin-up state. Okay, and then syempre, yung unang spin ay mag-affect lang dun sa pangalawang electron, sa unang electron. Okay, limutan ko yung spin down. Plus, yung pangalawang spin ay mag-effect lang dun sa pangalawang electron. Okay? Right? Ano? Wala pa tayong ginagawa. Ano ang eigenvalue ng creation operator? Annihilation operator. So, in other words, itong S minus 1 operating up on the upstate will give us H bar times anong eigenvalue niya? Square root ng S times S plus 1 minus M times M minus 1. Okay? Ano ang S dito? Hindi. Ano lang to, di ba? Remember, we're talking about a single electron. Okay. So, yung operator na S minus is operating on 1 electron only. So, ang state niya is ang spin niya is 1/2. Ang state niya is either 1/2 or 1/2. Okay, alam kong nalilito kayo. Sige. Ito ang isang notation. Ha. Mas lalo kayong malilito dito, pero baka sa iba mas ano. Okay? Ito para sa unang electron lang. Okay? Okay, sige. Ganito natin sisimulan. Unang electron lang muna. Ang unang electron ay may state na S1, M1. Okay?
Ang pangalawang electron ay may state na S2M2. Okay? Okay ba yan? Okay. Now, yung S minus ay merong S minus and then acting only on 1. So S1, M1, and then S2, M2. Okay? Plus S2, S minus, and then 2, tapos S1, M1, S2, M2. Okay, now, since spin up lang yung pinag-uusapan natin, so S minus 1, ang spin ng electron is 1/2. Spin up ang pinag-uusapan natin, so 1/2 yan. Okay, para sa unang electron. Okay, now let's describe yung second electron. Ang spin ng second electron is 1/2. Spin up siya, so 1/2 din yung M2. Okay? Okay. Plus, wala pa tayong operation na ginagawa. Ini-establish pa lang natin yung given. Okay. Again, yung unang electron ay may spin na 1/2, pero nasa spin up state siya, so yung M1 niya is 1/2. Yung pangalawang electron ay may spin na 1/2 electron siya eh. At yung nasa state siya na up state. So yung M2 niya is 1/2. Okay? So, exactly the same yung dalawa na yan. Exactly the same physics. Yung nire-represent ng dalawang equations na yan. Okay? Okay. Now, itong operator na ito will act only on the first electron. At itong operator na ito will act only on the second electron. Okay. So, pag nag-act yung first na annihilation operator on the first electron, anong mangyayari sa state na yan? Magkakaroon ka ng eigenvalue na H bar. Okay. Square root ng S times S plus 1. Anong S dito? Ayan na yung S, 1/2. Diba? S1. S1, diba? So, 1/2 times 3/2. Kasi S times S plus 1. Right? Plus, ano ang M? 1/2 times M minus 1. So, negative 1/2. Kunin mo yung square root niyan. Okay, so yan yung eigenvalue niya. Anong eigenstate niya? 1/2. Pero, nag-annihilate siya. So, yung M1 magiging negative 1/2. Okay. Pero yung electron 2 ay hindi maapektuhan. So 1/2, 1/2 pa rin siya. Okay? Yes, may tanong? Okay, plus, doon na tayo sa second term. It's a creation operator, okay, para sa second electron, so mag-a-act lang siya doon sa second electron. Sa state ng second electron. So, anong eigenvalue nito ngayon? So, tignan nyo ngayon yung second electron state. Yan yung S niya at saka yan yung M. 1/2, 1/2. So, ang ibibigay niyan sa atin ay ganun din actually, 1/2, 3/2 plus 1/2, negative 1/2. And then square root yan. Pero dito ngayon, ang mangyayari is 1/2, 1/2. Hindi magbabago yung unang electron state. Ang magbabago ay yung M nung pangalawang electron state. Yes. Okay. So simplify. 3/4 minus 1/4. 3/4 minus 1/4. Tapos square root, di ba? So, H bar square root of 2. Okay. Pwede na natin itong isulat as 1/2 minus 1/2
and then 1/2, 1/2, plus, then 1/2, 1/2, 1/2, negative 1/2. Okay? Okay. Now that's the same as, okay. Ito, electron 1 to, di ba? Itong in-underline ko. Electron 1 yan. Ay, naging ganyan. Yeah, electron 1. Nasa spin down state siya, right? Okay, so spin down. Yung electron 2 ay nasa spin up na state. Okay. Plus, dun sa second term, yung electron 1 ay nasa spin up na state at yung electron 2 ay nasa spin down na state. Okay, square root of 2 pala to. Okay? Sunod. Sunod. Okay. Now, balik tayo dun sa total. So ito individual na electrons. Ngayon, balik tayo dun sa total. Ang total is S minus and then ang state niya is 1, 1. Right? Total na itong pinag-usapan natin, ha? Pag in-apply natin yung annihilation operator, anong mangyayari? H bar times ano na to? S times S plus 1. So anong S dito? 1, di ba? Times 2 plus. And then M, which is 1 times M minus 1, which is 0. Right? 0. And then square root yan. Kasi ito magiging 1, 0. Equal yung dalawa na yan. Okay, so pag sinimplify natin ito, so H bar square root of 2. Okay. So now, ano nang ginagawa natin? So, kasi 'di ba up ito, so ito magiging so ito magiging ganyan. Okay. Okay, so in other words, yung 1, 1 state is yung up state. And then yung 1, 0 state, okay, ay 1 over square root of 2 ng spin up, spin down, the spin down, spin up. Okay, kasi remember, equal sila. Okay, sorry, 1, 0. Okay, and pag in-equate natin itong dalawa na to,
Okay, pag in-equate natin yung dalawa na yan, we'll end up with this. Okay, and then yung huling-huli, yung lowest state dito ay, anong tawag dito? 1, -1, which is spin down, spin down. Okay, now this corresponds to S equals 1, M equals 1, di ba? S equals 1, M equals 1. This is S equals 1, M equals 0. And then S equals 1, M equals -1. Okay? So, ang tawag natin dito ngayon ay triplet state. Okay? Ano, nakasunod? Nakasunod? Alam ko na confusing kasi ang daming notations tapos ipare-pareho lang palang ibig sabihin. Okay? Pero wag kayong mag-stick sa notation, mag-stick kayo dun sa ibig sabihin ng mga notations na yun. Okay, yun yung kailangan yung i-absorb. Okay. So, gawin natin is i-apply natin ngayon. Sige, tignan natin kung naintindihan nyo na. Yung creation operator dun sa spin down na state. So, dalawa yan, di ba? Creation operator 1, creation operator 2. Dun sa spin down na state. So, creation operator ng 1 will only act on the first electron, and then creation operator 2 will only act on the second electron. Okay, anong ibibigay sa atin ito? So, ano ang S plus? Anong eigenvalue niyan? S plus yan, di ba? So, di ba, 1, remember, ang lowest state is 1, 0, 1, -1. Okay? So, ito yung S, ito yung M. Ay, sorry. Individual electrons pala to. So, ang lowest state is 1, -1/2. Okay, so ang S plus sa first electron acting on the first electron will give us anong tawag dito, anong eigenvalue? H times, anong S? 1/2 plus S plus 1, 3/2 minus M, ang M is -1/2 times 1/2 kasi M plus 1. Okay. And then magiging up na to, and then ito magiging down. Okay? Yan yung first term. Ang second term will give us H, and then 1/2, 3/2 minus -1/2, 1/2. Tapos, may spin down, and then spin up, square root. So, anong sagot dito? Three-fourths plus 1/4. So, H bar. So, 2, hindi. Sorry. H bar lang. H bar, and then spin up, spin down, plus spin down, spin up.
Okay, actually walang naitulong to sa atin. Sabay ganun. Kundi additional confusion lang. Okay, anong hindi natin na-account dito? Yung hindi natin nasama dyan is yung S equals 0, M equals 0. Okay? So, in other words, yung state na 0, 0 ay hindi kasama. And it turns out na ito ay 1 over square root of 2, spin up, spin down, minus spin down, spin up. So, ang tawag dito sa state na to is the singlet state. Oh, ganun din yun. Lahat naman ng natutunan nila sa chem, physics naman yun. Diba? Kung paano nagbe-behave yung electrons, oh, physics yun. Okay, any questions? Ay, sorry. Any questions? Okay. So, dito ang pinag-usapan na natin si yung Z state, Z component, at saka yung creation tsaka annihilation operator. Right? Hindi pa natin pinag-usapan ang S squared. Now, paano natin kukunin yung S squared ngayon? Siyempre, kunin natin yung S squared is nothing but yung dot product, okay, or inner product ng S. Ang total na spin angular momentum. Okay, so this will give us S1 plus S2, okay? And then yung inner product with S1 plus S2. At ito ngayon ay S1 squared, okay, plus S2 squared plus 2 times S1, and then inner product with S2. Okay? Sige. Siyempre, i-operate natin tong tawag dito, tong operators na ito sa mga states. Okay, ang gawin natin ay allow natin siyang i-operate sa spin up, spin down. So, in particular, mas interesado tayo dito sa yung ginagawa nito. Okay, nung dalawang state na yan. Ay, nung ano na yan, nung operator na yan. So, S1 times yung S2, okay, operating on the spin up, spin down state, okay, will give us
Ano? Umiyak ka na. Okay lang kayo? Yes. Naintindihan niyo pa? Okay. Ang S.S is x squared plus sy squared plus sz squared. Tama? Di ba? S.S sa vectors. Di ba? S.S is sx squared plus sy squared plus sz squared. Pero tignan niyo mabuti, yung unang S ay sa electron 1 lang at yung pangalawang S ay sa electron 2 lang. So, hindi siya straightforward na sx squared plus sy squared plus sz squared. Yung unang sx ay sa 1 lang, sa electron 1 lang. At yung pangalawang sx ay sa electron 2 lang. Okay, so ang mangyayari niyan is yung unang sx na nag-act lang sa electron 1, okay, ay mag-act dun sa up state. Okay? And then yung pangalawang sx, okay, ay mag-act dun sa down state, dun sa pangalawang state ng electron. Sa pangalawang electron na may state na down state. Intindihan niyo? And then meron pang sy, di ba? Okay. So plus sy1, okay, mag-act siya dun sa spin up. And then sy2, mag-act siya sa spin down. Plus sz na. sz1, mag-act sa spin up. And then sz2, mag-act sa spin down. O, naalala niyo pag anong eigen value ng Sx sa spin up or sa spin down? Anong eigen value niya? H bar over 2. Okay. So, yung first na nasa parenthesis ay H bar over 2 and then spin, anong gagawin ng Sx dun sa ano? Dun sa spin up na state. Spin up pa rin ba siya? I-flip ba niya o hindi? Talaga? Ano yung equation? I-flip ba niya o hindi? Ano yung eigenvalue? Sx, 1/2, 1/2. Yan. Ano yan? H bar, 1/2. 1/2? 1/2. H bar. Over 2. Hindi ba? 1/2, negative 1/2. Tama ba? So ito magiging spin down. Okay, next ay H bar over 2 and then ito magiging spin up. Okay. Plus, okay, yung Sy, anong eigenvalue niya? H bar over 2i. Okay. H bar over 2i. Pag spin up, anong mangyayari sa kanya? Spin down. Ang eigenvalue ay? Okay, so I H bar over 2 and then spin down. And then yung pangalawa is negative I H bar over 2 and then spin up. Plus, yung SZ, ayan, medyo, ano na yan, alam nyo na yan. MH bar, di ba? Over 2.
Tama ba? Okay, so h bar over 2 and then spin up lang din yan. And then h bar over 2 and then negative h bar over 2 and then spin down. Okay, so pag pinag-combine natin lahat yan, we have h bar squared over 4. Okay, tapos ano nang mangyayari dito? So, syempre itong I tsaka I is I squared and then may negative sign dyan. So, magiging 1 lang yan. Diba? So, ang mangyayari is meron kang dalawang spin down, spin up at isang spin up, spin down. Okay? So, 2 spin down, spin up plus spin up, spin down na states. Ay, minus pala yung huli-huli. Ano? Right. Ano? Okay lang? Okay lang? So, yan pa lang yung yan pa lang itong term na to. Yan, itong term na. And then meron ka pa nito. Okay, yun naman ang tignan natin. S1 squared. Okay, operating on spin up, spin down. Okay. So, S1 lang siya, di ba? So, una, S1 on S1 and then spin up and then down. Okay, yung naka-parenthesis, ano yan? Okay, yung naka-parenthesis, ano yan? So, yung S1, may dalawa siyang components, di ba? Right? Oh, ano? Tingnan natin kung may natututunan kayo. Pero mukhang wala kayo natutunan at nalilito lang kayo lalo. Ah. I-operate nyo muna yung nasa parenthesis.
Okay, mahirap siya yatang intindihin pag ganyan eh, no? Okay, sige. Let's try this again in another way. Okay, ang gusto natin makuha ay S1 squared, right? Okay, doon natin i-apply sa total na angular momentum. Okay. So, S1 squared. Okay, ang total angular momentum is 1/2. Okay, negative 1/2. Teka, lalo kayo malilito dyan. Ano ang 1-0? Anong state itong 1-0? Ito, di ba? Right? Right? Okay. So, may 1 over square root of 2 ako dyan. And then, ano yung nakalagay? Spin up, spin down, plus spin down, spin up. Tama ba? Tama? Okay. 1 over square root of 2. And then, ang tawag dito? Sige. Mas makakatulong ba kung ganito ang gagawin natin? Okay. Yung spin up, ano Francine? Kanina pa ganyan yung mukha mo eh. Anong nakakalito? Sabihin nyo kasi para ano, para ma-explain. O hindi lang nakikita. Ang spin up ay magpapalit ako ng magpapalit ako ng notation ha. Pero it's the same, it represents the same thing. Spin up ay 1/2, 1/2. Okay? Ang spin down ay 1/2, negative 1/2. Okay lang ba yan? Okay. Plus 1/2, yung spin down ay 1/2, negative 1/2, and then 1/2, tapos 1/2. Okay, yung second term. Oh. So yung S1 ngayon, okay, how does it operate? Excuse me. Anong next step dito? Para ano nyo, maintindihan nyo. Ano ang gagawin natin? Nalilito yata kayo sa superscript eh. No? Kung tatanggalin niyo yung superscript, ano na lang siya? S squared. Anong eigenvalue ng S squared? Ang superscript is just to indicate na nag-aak lang siya sa electron 1. Okay? Oh.
ngayon, ito yung electron 1. Ito yung electron 1. So, dyan lang mag-a-act yung S1 na yan. Pero S squared pa rin siya. And alam nyo ang eigenvalue ng S squared. Di ba? Anong eigenvalue ng S squared? H bar squared. S times S plus 1. O, di ba? 1 over square root of 2. So, ngayon, yung eigenvalue nung first na vector ay H bar squared times 1/2 times 3/2. Tama? Okay, so 1/2, 1/2, 1/2, negative 1/2. And then yung eigenvalue ng second na vector ay H bar squared 1/2 times 3/2 and then 1/2, negative 1/2, 1/2, 1/2. Okay, or 1 over square root of 2, 3/4 H bar squared. Okay, magpapalit ulit tayo notation ha. Yung first na state is 1/2, 1/2, which is spin up. Tama? Yung katabi niyang state ay spin down. And then yung second term ay plus spin down, spin up. Okay? Okay, pero ito at ito is nothing but itong state na ito. Di ba? So this gives us 3/4 H bar squared, 1, 0. So ang eigenvalue nito ay ito. Okay. At madali nyo makikita yan kasi actually, ang S squared, 1, 0 is H bar squared anong tawag dito? S times S plus 1. Ang S dito is 2. Ay, hindi pala. Okay. Huwag na. Huwag nyo na akong pasinin. Sa ngayon. Okay. So, yan. Hindi. Okay lang yan. Okay. Sige. Actually, ituloy na lang natin. So, pag binaba ko to dito, pag in-apply natin yung equation, okay, in this case, yung S naman ngayon ay 1. Diba? So, ang eigenvalue niyan is H bar squared times S, which is 1, times S plus 1, which is 2. And then, yung eigenvector niya is 1, 0. Okay, so that's 2 H bar squared, 1, 0 equals to 3/4 H bar squared, 1, 1, 0. Okay, iwan lang muna natin ng ganyan yan. Babalikan natin yan mamaya. Similarly, yung S2 squared operating on 1, 0 will also give us 3/4 H bar squared, 1, 0. Bakit? Kasi nag-a-act lang naman siya dun sa second na electron. Dito, sa second na electron. Di ba? Yung S2. Pero pareho lang naman yung dalawang states na yun, di ba? Ito was this one nung sa first electron at ito sa second electron was this one sa first electron. Okay? So kaya pareho lang din yung magiging result dyan. Naintindihan niyo ba yun o hindi? Okay. Okay, so ito yung tinatry natin i-solve itong buong equation na ito. Yan. So ano na ang first term? Ang first term is so S squared ng 1, 0 is anong tawag dito?
3/4 h bar squared, di ba, which is yung S1 quantity squared, plus 3/4 h bar squared, which is yung S2 quantity squared, plus 2 times, ano yung kanina? H bar squared over 4, di ba? 2 h bar squared over 4, 2 h bar squared over 4. Yun lang. So 2 times h bar squared over 4. And then ang state dito is 1, 0. So anong sagot dito in total? Pag binilang nyo? 3/4 plus 3/4 plus 1/2. 3/4 plus 3/4 is 3 over 2 plus 1/2. Ilan? 2 h bar squared 1, 0. At yan yung nakikita nyo dito. Kasi when we apply this directly, itong s bar squared, so 1, 0, you get 2 h bar squared 1, 0. Di ba? Kasi 2, kasi s squared 1, 0, di ba? It's h bar squared s, which is 1, and then s plus 1, which is 2. And then 1, 0. Right? Right? So, yeah. Consistent lahat nung nangyari dyan. So, pwede nyo rin makuha yung s bar squared 0, 0. Anong s bar squared 0, 0? S squared 0, 0? 0. And yung s squared, ano pang kulang? 1, 1. It's also 2h bar squared 1, 1. Okay, kasi s lang naman yung nagmamatter. Hindi naman nagmamatter yun. Okay, questions? Okay. So, anong natutunan natin ngayong araw? Aside from wala, ang pinag-aralan natin ay interaction ng states. Okay? Ng interaction ng dalawang spin states. Okay? So, we use as an example ang electron. Okay? Ang electron ay merong spin up tsaka spin down state. Or, anong tawag dito? 1/2, 1/2. Ket 1/2, 1/2, at saka ket 1/2, negative 1/2. Okay? Pag nag-interact sila, it will result to 4 states.
Yung apat na states na yun, yung pinakamataas ay yung spin down, spin up state. Yung susunod sa kanya ay yung combination ng spin up tsaka spin down state, pero yung sum nilang dalawa. Spin up, spin down, at saka spin down, spin up, yung sum ng dalawa na yon. And then meron kang normalization na 1 over square root of 2. Right? Then, yung pangatlong state is, okay, spin down state. Lahat ng mga states na yon nagko-correspond sa S equals 1 na state. Okay, S equals 1 na state. Okay, tapos, yung M nila is from -1, yun yung spin down. Yung 1 over square root of 2 na spin up, spin down plus spin down, spin up is M equals 0 for S equals 1. Okay, and then, saan ba yun? Ito yata yun. And then yung S equals 1, M equals 1, yung spin up, spin up. Yung tatlo na yun is triplet state. Yung fourth state ay yung 0, 0 na state. S equals 0 tsaka M equals 0 na state. Okay, at combination din sila ng spin up, spin down, pero anti-symmetric. Okay, so ang normalization is 1 over square root of 2. Yung plus ay spin up, spin down, at yung minus ay yung spin down, spin up. Okay, ang tawag dun sa state na yun ay singlet na state. Okay, now ito ay for electrons lang. Ang electrons ay may spin na 1/2, 1/2. Paano kung kung halimbawa electron interacting with a photon? So you have 1/2 na spin for the electron and then 1 na spin for the photon. Anong magiging resulting na interaction? Ano yung mga possible states? Okay, at ano yung mga resulting na interaction? Okay. So there is a table na ang tawag ay Clebsch-Jordan coefficient. Okay, so ito ang gagawin ko. So okay, and then stop share. Actually, pwede na ako umalis dito. Ay, ano nangyari? Ay, bitin ba? Okay. Ah. Okay. Lah. Galit na. Yung record pa ba?